ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. Manipulasyon sa darating na eleksyon sa pamamagitan ng National Printing Office, walang katotohanan ayon sa Malacanang. Pagsusulong ng kaso laban sa mga binay kaugnay ng umano'y maanumalyang konstruksyon ng Makati Core Park Building, pinagtibay ng Ombudsman. May-ari ng townhouse at Toyota Camry kung saan nahuli si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino hindi sumipot sa AIDG para magbigay paliwanag. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalima sa buwan ng Pebrero taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang babaeng nasugatan sa bangga ng taxi at tricycle sa Quezon City. Samantala, nirespondehan din ng News and Rescue ang isang vehicular accident sa San Pedro, Laguna kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Isang babayang dinatna ng UNTV News and Rescue Team na nakaupo sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Barangay Basra, Visayas Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Kinilalang biktima na si Angeline Agus, 24 anyos, na nagtamo ng mga sugat sa kanyang binti at paa matapos mabangga sa taxi ang sinasakyan nitong tricycle. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat ng biktima. Pagkatapos malapatan ng first aid ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Nirespondehan din ng UNTV News and Rescue ang motorcycle accident sa Zone 1, Sumag, Bacolod City. Ayon sa motorcycle rider na si Rizalde Ortolano, sumemplang siya matapos madaanan ng malalim na lubak sa kalsada. Nagtamo ang biktima ng sugat sa muka, kaliwang tenga at gasgas sa ilang bahagi ng katawan na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Tumanggi naman itong magpadala sa ospital. Samantala sa Laguna, sugatan ang dalawang pasahero ng motorsiklo matapos bumangga sa kasalubong na tricycle sa Barangay Landayan, San Pedro kaninang madaling araw. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na sina Leonard Ilagan at Benjamin Galang. Wala naman sugat ang driver ng tricycle na si Rando San Juan. Matapos lapatan ng pangunang lunas ang mga biktima, katuwang ang San Pedro Rescue ay dinala na ang mga ito sa ospital. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Nakatakdang tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ito ang balita ni Mon Hoxon. Tataas ng 42 centavos ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan matapos ang 9 na buwang tuloy-tuloy na pagbaba sa singil sa kuryente. Nangangahulugan ito ng 84 na pisong dagdag sa bayaring kuryente ng isang sambahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt kada buwan. 126 naman sa mga may 300 kilowatt consumption kada buwan, 168 sa 400 kilowatt at 210 sa 500 kilowatt kada buwan. Itinuturong dahilan ng power rate increase ay ang mas kakaunting supply ng kuryente dahil sa nakatakdang maintenance shutdown ng mga planta. At kahit mababa na ang presyo ng langis, hindi ito masyado nakaapekto sa presyo ng nabibiling kuryente sa merkado. A large part of our fuel is now mainly coal, so hindi naman oil. Tapos the oil prices affect the cost of malampaya natural gas, pero again indirectly.
3 planta ang may schedule outage sa Pebrero at 2 naman sa Marso. Inilipat ng mga planta ang kanilang scheduled ng Pebrero at Marso upang hindi matapat sa halalan sa Mayo. Isa sa malaking planta na mawawala ng 1 buwan ang Quezon Power na may 400 kilowatt capacity. Isa pa sa pinangangambahang makakaapekto sa supply at halaga ng singil sa kuryente ay ang El Nino phenomenon. Bukod pa dito, ang tumataas na demand sa supply ng kuryente habang papalapit ang tag-init. Ang pagbabatayan natin ay yung historical data. Normally talagang merong adjustments, upward adjustments pagpasok ko ng summer months. Hindi lamang ho sa presyo kundi maging ho sa konsumo. Muli naman nagpaalala ang Meralco sa publiko na ugaliin ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Mindanao hindi pa rin nakaka-recover matapos ang nangyaring mga pambobomba sa ilang bahagi ng rehiyon. Ito ang balita ni Joey Domingo. Inilatag ni Attorney Cynthia Alabanza, spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Mindanao, ang mga suliraning kinakaharap ngayon ng NGCP kaugnay ng nangyaring mga pambobomba ng mga NGCP towers sa ilang bahagi ng rehiyon. Ayon kay Alabanza, ang haba ng power interruption ay nakadepende kung gaano kalaki ang pinsalang natamo ng isang tower. The problem with the bombing and the vegetation is intertwined. And the net effect is you have your hydro facilities, which is the source of cheap electricity, isolated siya. Ang NGCP towers na apektado ng nangyaring pambobomba sa ilang bahagi ng rehiyon ng Lanao ay isa sa mga pinakamalalaking hub ng NGCP sa buong Pilipinas. Sa kabuuan ng Mindanao ay may humigit kumulang sa 6,000 transmission structures na may layong 306 kilometers sa bawat isa na siyang apektado ng vegetation. You can imagine how big the undertaking is to guard it. Hindi ho kaya ng NGCP mag-isa. Humihingi ho kami ng tulong sa AFP. Kailangan din ho ng tulong ng mga communities. Samantala, isa pa rin umano sa mga suliranin ng NGCP ang issue sa right-of-way sa mga lugar ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Nahirapan umano ang NGCP na resolbahin at isettle ang suliranin sa right-of-way dahil malayo umano ang diferensya ng assessed value sa demanded value ng mga may-ari ng property. Dagdag pa ni Alabanza, kailangan umano nilang maging mapagmatsyag sa kanilang mga paggastos sapagkat ang maaapektuhan nito at ng magiging resultang pagtaas ng presyo ng kuryente ay ang mga consumer. This will have an impact on rates. And at the end of the day, we have to be responsible with how we conduct our business. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, isa namang Black Friday protest ang isinagawa ng mga empleyado ng pamahalaan na nasa sakop ng Magna Carta Law. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Patuloy ang pagtutol ng science and technology workers sa pag-repeal sa kanilang Magna Carta benefits. Suot ang itim na damit ay nagpahayag ang mga ito na patuloy silang magbabantay kahit na hindi naisabatas ang panukalang Salary Standardization Law of 2015. Ayon sa Philippine Weathermen Employees Association, nakaabang sila sa susunod na hakbang ng Malacanang para dagdagan ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Pinangangambahan ng grupo na kung maglalabas ng executive order ay baka madamay na naman ang kanilang mga benepisyo. Kami po ay nangangamba rin na baka sa pag-draft ng nasabing executive order ay may sama rin po ang isa sa panukala ng DBM na baka ibasura po. The same thing with SSL4 na may planong ibasura or scrapping ng lahat ng Magna Carta laws. Nauna rito ay nagpahayag na si Budget Secretary Butch Abad na maaaring maipatupad ang compensation adjustment sa bisa ng Presidential Decree No. 985 at 2009 Congress Joint Resolution No. 4 kung saan otorisado ang Pangulo na i-update ang government's compensation and position clarification system base sa naging rekomendasyon ng DBM. Kabuuang 57.9 billion pesos ang inilaan dito na nasa 2016 national budget. Ayon pa sa DBM, isasama nila ang katulad na item sa Proposed National Expenditure Program o NEP para sa taong 2017 upang masakop na ang second tranche ng salary increase. January 2016, inaasahan sanang masisimula na ang unang bahagi ng pagtataas ng sweldo ng mga empleyado ng pamahalaan.
Nahadlangan ito dahil bigo pa ring makapasa ang proposed SSL4 sa Kongreso dahil sa issue ng indexation ng pensyon ng mga retiradong sundalo at uniform personnel. Ray Pilayo, UNTV News Worldwide. Unti-unti nang dumarami ang mga tumatangkilik sa point-to-point premium buses. Kaya naman, daragdagan na ang bilang ng mga bus unit upang maserbisyohan pa na mas maayos ang kanilang mga pasahero. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Widely publicized na itong point-to-point premium bus sa EDSA dahil kahit sa social media, pinag-uusapan ng mga kasangbahay dahil sa pagiging mas convenient, mas ligtas at mas mabilis na biyahe kumpara sa mga ordinaryong bus patungo sa Ayala, Makati mula sa North Avenue. Kaya naman kumpara ng mga nakalipas na buwan, mas marami na sa ating mga kasangbahay ang tumatangkilik sa point-to-point o P2P premium bus. Bunsod nito, dinagdagan na ang bilang ng mga P2P premium bus na bumabiyahe mula sa North Avenue, Quezon City at SM Mega Mall hanggang sa Ayala, Makati. Mula sa 10, ginawa ng 26 units ang point-to-point premium buses. 2 rito ay double-decker habang 23 naman ay single-deckers at single high-deckers. Nadagdag pa rito ang isang Manline City AA84 model bus na kauna-unahang person with disability o PWD point-to-point premium bus. The PWD buses are support for PWD senior citizens, pregnant women to offer a round service for our clients. Bukod sa mababang floor entry, ang 36-seater bus na ito ay mayroon ding stop buttons, 9 na CCTV cameras, digital destination signboard at operated sa pamamagitan ng Global Positioning System o GPS. Ang standard na pamasahe sa mga point-to-point premium bus one-way ay 55 pesos. Subalit para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability ay 40 pesos lang. Ngunit kahit bahagyang mas mataas ang pamasahe nito kumpara sa MRT at ordinaryong bus, pinipili na ito ngayon ng mga pasahero dahil sa convenient at komportable. It's good. Para ka nasa abroad. Very convenient and very classy. May ganun ang dating. Pati yung mga co-passenger mo iba kaysa dun sa mga ordinary bus. Baka pwede kayong mag-extend to the north. Like Caloocan, Novaliches. Kasi right now, hanggat SM North lang kayo, I have to ride another transpo going to Caloocan. So looking forward to other means. Ayon sa Chief Executive Officer ng Froelich Company na siyang may-ari ng mga naturang bus, umaabot na sa 3,000 kada araw ang kanilang mga pasahero. In the end of the day, the numbers what we reach right now prove us that we did it in the right way. We came from around 500-600 people in December on a daily basis to around about 3,500 passengers today what we transport. Umaasa naman si Bauer na mahahanapan ng solusyon ng pamahalaan ang problema sa traffic upang lalo pang mapaganda ang serbisyo nila sa kanilang mga pasahero. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide. Samantala, isinailalim na sa test run ng bagong bagon ng MRT. Ito ang balita ni Monokson. Madalas nang makikita ang bagong tren ng MRT na nagpapabalik-balik sarili sa MRT Depot. Ito ay requirement bago magkaroon ng final acceptance ng DOTC sa mga orderin pa ng mga tren mula sa Dalian, China. Ito ang aktual na dynamic testing na ginagawa sa bagong tren ng MRT. Kailangan makumpleto nito ang 5,000 km na test run bago magamit ng publiko sa darating na Marso. Mga Chinese engineer mula sa China nagsasagawa ng testing. Nasa 10 to 20 km per hour lamang ang takbo ng tren, subalit susubukan itong mapatakbo ng 40 to 60 km per hour sa riles sa EDSA. Nasakyan nyo naman, nakita nyo, nakunan nyo, tumatakbo. So on its own, walang taong tumutulak sa ilalim, may motor yan, may gulong. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang MRT Corporation hinggil sa naging pahayag ni DOTC Secretary Jun Abaya hinggil sa subcommittee report na inilabas ng Senado. Ayon kay MRTH Chairman Robert Sobrepeña, kailangang sagutin ni Abaya ang lahat ng mga nakabinbing mga tanong hinggil sa operasyon ng MRT. Huwag na natin linglangin yung publiko, huwag na natin ilihis
sa katotohanan, harapin natin ang issue, sagutin natin yung issue, huwag na natin dalhin kung saan pa. Ayon kay Sobrepeña, napakarami na nilang mga proposal na ipinapasa sa DOTC subalit hindi ito pinapansin ni Abaya. So I beg to disagree. Pag sinabi niyang wala kaming ginawa, that is a lie. That is a flat lie which we will refute in public and in court if necessary. Sa susunod na linggo ay susubukan na ng MRT na patakbuhin ang mga bagong tren sa Riles sa kahabaan ng EDSA upang makumpleto ang 5,000 kilometro na requirement sa mga tren. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Magbabalik ang Ito ang Balita. Oh, ano meron? Ganda yata ng ngiti mo, ha? Wala po, kuya. Wala. Ano yan, love letter? Kuya. Siya na ba? Opo. Kilatisin mo munang mabuti. Puso? At isip. Luma na? Opo, tay. Alam mo, kung pipili ka ng kapalit niyan, dapat yung mas matibay. Yung maaasahan mo, umulan man o umaraw. Pero di ba tay, pare-pareho lang po yung mga sapatos? Hindi, anak. Pare-pareho man silang pangsapin ng paa, magkakaiba ng katangian ng mga yan. Kaya nga dapat, matuto kang pumili. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita, alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Muñoz. Ito ang balita ni Mon Hocson Live. Magandang hapon, Mon. Magandang hapon, June. Biyernes ngayon at marami sa ating mga kababayan ang lumuluwas ng probinsya para siyempre makauwi naman sa kanila, lalo na't long weekend dahil sa Lunes ay holiday. Tingnan natin ang sitwasyon ng trapiko dito sa May Muñoz. Sa ngayon ay napapansin nyo na walang masyadong mga sasakyan dito sa may, ito nakikita nyo ngayon ay ang southbound ng Muñoz. Pero dahil meron tayo ngayong intersection dyan sa may kanto ng Roosevelt, ay grabe na po ang traffic dahil medyo matagal ang interval ng palitan ng stop and go sa may area intersection po ng Muñoz. Pero huwag kayong mag-alala dahil after naman yan ay may maluwag naman ang inyong pagbiyahe hanggang dyan sa may kanto ng North Ave. Tuloy-tuloy po yan hanggang dyan sa may MRT North Avenue Station, southbound lane ng Quezon Ave, dyan sa may Nia Road. Subalit kung kayo ay malapit na sa may EDSA, medyo magkakaroon na po ng kaunting problema dahil moderate to heavy po ang traffic ngayon. EDSA Cubao, southbound lane, tuloy-tuloy po hanggang sa may area ng Farmers at dyan sa may tapat ng Campo Crame. Sa mga pupunta ho ng Pasig na dadaan naman ng EDSA, mabagal na rin po ang daloy ng sasakyan. Itong service road, flyover going po ng Rosario. Pero ito namang flyover ng Ortigas going po ng Mega Mall ay maluwag at walang magiging problema. Kung kayo naman ay didiretso, dyan po sa may area ng crossing, papunta po sa may Boni at dyan sa may Pioneer, unti-unti na po bumabagal, moderate traffic po tayo hanggang sa may area ng Guadalupe Orense at bahagyang bibigat po pagdating naman dyan sa may Buendia at sa may Ayala. Doon naman po sa may area ng TAP sa Pasay, mabagal na rin po ang traffic sa oras na ito. Sa mga babalik ng Quezon City, dadaan po ng EDSA magmula sa may TAP, mabagal na po ang flow ng traffic tuloy-tuloy hanggang sa may Magallanes, Ayala, Buendia
Heavy traffic na po ang Orense Guadalupe, moderate to heavy po ang Pioneer, Boni at hanggang sa may crossing. Itong Mega Mall, moderate traffic bagyang uusad hanggang sa may area ng Ortigas. Ang White Plains umuusad rin, pero pagdating nyo po malapit sa Cubao, medyo mabagal naman ang daloy ng mga sasakyan. Subalit makalagpas naman po ng Mega Q-Mart dyan sa may Kamuning area ay maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy po sa may Quezon Ave at dito sa may North Avenue. Subalit may kaunting pagbagal kung kayo ay malapit na sa Muñoz, pero makalagpas naman po ng intersection ay maluwag na hanggang sa may area ng Balintawak at sa may Monumento. Paalala sa ating mga kababayan, ang ating number coding ay epektibo hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. Bawal sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 9 at 0. At sa Monday po, holiday yan, kaya hindi po epektibo ang number coding sa mga araw niya. Yan ating traffic update. Balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Monokso, nag-uulat mula sa EDSA Muñoz. Samantala, tiniyak ngayon ng Department of Labor and Employment na may libu-libong local job opportunities ang inihahanda ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino worker na inaasahang mawawalan ng trabaho dahil sa pagbaba ng presyo ng langis sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Joan Nano. Pinawi ngayon ng Department of Labor and Employment ang pangamba ng mga overseas Filipino worker na posibleng mawalan ng trabaho dahil sa sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng langis sa Middle East. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, walang dapat na ipag-alala ang mga OFW dahil mayroong libu-libong job opportunity ang naghihintay sa kanila rito sa Pilipinas. Alam po natin na marami pong trabaho dito at kung tutulungan po talaga sila through this assistance center, I think they will have that rethinking kung babalik pa sila. Sa datos ng DOLE, tinatayang nasa mahigit 200,000 job vacancy ang nakapost ngayon sa PhilJobNet. Kabilang na sa mga ito ang 30,000 job offer para sa mga guro, 15,000 nursing vacancies at iba pang mga job hiring. Nasa 44,000 trabaho naman ay magmumula sa private-public partnership projects gaya na lamang ng mga itatayong MRT Line 7, LRT Line 4 at iba pang mga pribadong proyekto. Sa ngayon ay hinihintay pa ng DOLE ang iba pang job offers na magmumula sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaya naman siniguro ng ahensya na posible pa ring madagdagan ang mga nabanggit na job openings. Kasama rin sa mga inihahanda ngayon ng DOLE ang mga iaalok na livelihood programs para sa mga uuwing OFW. Ilan sa mga ito ang Livelihood Development Assistance Program, Balik Pinay Balik Hanap Buhay Program, DOLE Integrated Livelihood Program at ang National Reintegration Loan Fund. Sa record ng DFA, tinatayang nasa mahigit 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho ngayon sa Middle East. Kaugnay nito, inilunsad din kanina ng DOLE ang Assist Well Processing Center. Layo ng proyekto na magbigay serbisyo sa mga OFW na uuwi sa bansa upang dito na lamang magtrabaho. Handa rin ang processing center na magbigay ng legal at welfare assistance sa mga ito. Makikita ang Assist Well service sa tanggapan ng POEA, OWA at iba pang DOLE regional offices. Sa lahat ng mga nagnanais na makapag-avail ng Assist Well service, maaaring bisitahin ang www.dole.gov.ph o makipag-ugnayan sa kanilang hotline numbers sa 527-8000. Samantala, nilinaw naman ng DOLE na sa ngayon ay wala pang natatanggap na ulat ang ahensya mula sa Middle East hinggil sa krisis ng mga Pilipinong nawawalan ng trabaho dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng langis. Based sa report po ng aming labor office, wala po akong nakikitang dahilan para po pag-isipan na magkakaroon po ng krisis at least during the next 3 days or even the next week po. Wala ho kasing alert level. Ang magti-trigger po ay alert level ng DFA. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Nahaharap sa panibagong reklamo si dating PNP Chief Alan Purisima kaugnay ng Mama Sapano incident. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nagtungo sa Office of the Ombudsman ng ilang kasapi ng Volunteer Against Crime and Corruption sa pangunguna ng chairman nitong si Dante Jimenez upang maghain ng reklamo laban kay retired PNP Chief Alan Purisima.
May kaugnayan ng criminal complaint na ito sa partisipasyon ni Purisima sa pagpaplano at implementasyon ng Oplan Exodus, kung saan target ng mahuli ang teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan. 44 na tauhan ng Special Action Force ang nasawi sa naturang operasyon sa Mamasapano noong January 25, 2015. Ayon kay VACC President Dante Jimenez, labag sa Article 117 ng Revised Penal Code o Usurpation of Official Functions Provision ang ginawang pakikialam ni Purisima sa operasyon habang suspendido siya sa pwesto. December 2014 nang suspinde ng Ombudsman si Purisima dahil sa maanumalyang kontratang pinasok nito sa isang courier service noong 2011. Naniniwala po kami na talagang dahil suspended po siyang Chief PNP noon, inutusan pa po siya ni Presidente Aquino para gamitin po ang posisyon niya at gamitin sa operation dito po sa paghuli kay Marwan. Nagsilbi rin anyang karagdagang ebidensya para sa bagong reklamo ang transcript of records mula sa Mamasapan na re-investigation sa Senado. Naniniwala rin ang grupo na dapat ay panagutin din si Pangulong Aquino sa nangyari dahil sa pagpayag niya umanong makialam si Purisima sa operasyon. Sa katunayan anya ay inihanda na nila ang mas marami pang kaso laban kina Purisima at Aquino, kabilang ang reckless imprudence resulting to homicide. Sa July 1, 2016, isasama na po namin si Aquino rito dahil po sa ginawa nilang injustice, ginawa nilang parang exhibit ito pong ating mga kapulisyan. So in preparations po to sa mga series of complaints that we will be filing. Matatanda ang inirekomenda na ng Ombudsman ang pagsampa ng criminal charges kay Purisima, dating SAF Chief na Peñas at iba pa kaugnay ng Mamasapano encounter. Ngunit hindi sinama sa rekomendasyon si Pangulong Aquino na sinasabi ng ilan ay ang may pinaka-responsibilidad sa naturang insidente. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Hindi pinagbigyan ng Ombudsman ang inihaing motion for reconsideration ng mag-amang Vice President Jejomar Binay at dismissed Makati City Mayor Junjun Binay at iba pang respondents kaugnay ng Makati Car Park issue. Nagbabalik si Darlene Basingan. Pinagtibay ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kay dismissed Makati Mayor Junjun Binay, Vice President Jejomar Binay at 22 iba pa hinggil sa umano'y 2.2 billion pesos na maanumalyang Makati Car Park Building Project. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng Ombudsman ng motion for reconsideration na inihain ng kampo ni Binay hinggil sa nauna ng rekomendasyon ng Ombudsman na kasuhan siya. Una nang ipinagutos ng Ombudsman noong Oktubre 2015 ang pagsasampa ng kaso laban sa mga Binay. Ngunit naghain ang kampo ng dating Mayor at Vice President ng motion for reconsideration. Iginit ng Ombudsman na binigyan ito ng due process ang mga Binay at iba pang respondents at mayroong probable cause sa pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Paliwanag pa ng Ombudsman, ipinapakita ng mga ebidensya na minanipula nila ang kontrata sa Car Park Project at wala rin anyang bidding na isinagawa para dito. Sasampahan na ng Ombudsman anumang araw si Junjun Binay at ang iba pang respondents habang si Vice President naman anya ay kakasuhan sa oras na matapos ang termino nito dahil sa ngayon ay may immunity from suit pa ito. Kabilang sa mga isasampang kaso sa Sandigan Bayan ay grave misconduct, serious dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the service, falsification of public documents at malversation of public funds. Bukod sa criminal complaint, muli ring pinagtibay ng Ombudsman ng dismissal from service at perpetual disqualification from public service kay Junjun Binay. Hindi naman ikinagulat na ng kampo ng mga Binay ang naging hakbang ng Ombudsman. Sa ipinadalang pahayag ng kanilang tagapagsalita, sinabi nito na nagpapakita lamang ito kung gaano ginigipit ang pangalawang Pangulo at ang kanyang pamilya. Umasa naman nila sila na darating ang araw na malilinawan at mabibigyan sila ng pagkakataon na maipagtanggol at malinis ang kanilang pangalan. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Muling pag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang inilabas na Implementing Rules and Regulation kaugnay ng Fair Elections Act, partikular sa issue ng paghahayag ng saloobin ng mga government officials sa mga kumakandidato. Ito ang balita ni Victor Cosare.
Pinuna ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte sa kanyang Facebook account ang isang probisyon sa inilabas ng COMELEC na implementing rules and regulation sa Fair Elections Act. Ayon kay Valte, nakakaalarma ang nakasaad sa COMELEC Resolution No. 10049 dahil tila pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag ang pagturing na electioneering o isang election offense ang paghahayag ng saloobin sa social media ng mga opisyal ng pamahalaan sa mga kumakandidato. Nakasaad sa Section 1, Number 4E ng naturang IRR, hindi ituturing na acts of election campaigning o partisan political activity ang paghahayag ng opinyon o pananaw patungkol sa isang kandidato sa blog o microblog, liban na lamang kung ang may gawa nito ay opisyal ng pamahalaan mula sa ehekutibo, lehislatura, hudikatura, Constitutional Commission at miyembro ng civil service. Giit ni Valte, malinaw sa Administrative Code na hindi sinasagkaan ang isang opisyal o empleyado na maghayag ng pananaw sa mga political problem and issues o magbanggit ng kanyang sinusuportahang kandidato. Ngunit ayon sa COMELEC, muli nilang pag-aaralan ang kanilang IRR. Kanina ako po ay nakipag-meeting kay Director Jimenez at sa Law Department para nga pag-aralan itong issue nito. Binigyang diin naman ang pinuno ng COMELEC na may probisyon sa batas na nagbabawal sa mga government employees na lumahok sa partisan political activity. Subalit hindi saklaw ng nasabing pagbabawal ang mga political appointee. Merong mga empleyado ng gobyerno na pinagbabawal, yung ang civil service eligibles, pinagbabawal sila to engage in partisan political activity. Pero yung mga iba naman hindi. So for example, ang ating Pangulo, hindi siya pinagbabawalan. No? Yung mga cabinet members, hindi yan pinagbabawalan. Giit naman ni Valte, sa ilalim ng konstitusyon, papayagan lang ang censorship kung may malinaw na panganib o banta sa public safety, public morals, public health at sa iba pang lehitimong interes ng publiko. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Pinabulaanan ng Malacanang ang aligasyon ng kampo ni Vice President Jejomar Binay na gagamitin ng administrasyon ang National Printing Office upang manipulahin ang darating na eleksyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nababahala ang kampo ni Vice President Jejomar Binay sa posibleng dayaan na mangyayari sa darating na eleksyon dahil sa isyong kinakaharap ng National Printing Office. Ayon kay United Nationalist Alliance spokesperson Mon Ilagan, ang pananatili ng 6 na opisyal sa government-controlled NPO ay bahagi umano ng plano ng Malacanang upang makontrol ang 2016 elections. Ito ay sa kabila ng dismissal order ng Ombudsman sa 6 na appointed executives ng NPO noong nakaraang taon dahil sa graft charges. Ayon kay Ilagan, nakakaduda ang pagpipilit ng Malacanang na hindi sundin ang utos ng Ombudsman at may basihan ang kanilang pagdududa sa posibilidad na dayain sila sa eleksyon. Ayon sa una, may natanggap silang ulat na posibleng mag-print ng extra ballots ang NPO bukod sa nire-require ng COMELEC. Mariin naman itong pinabulaanan ng Malacanang. Ayon kay Presidential Communication Operations Office Secretary Herminio Coloma Jr. na siya ring nangangasiwa sa NPO, walang katotohanan ang issue ng pagkontrol sa darating na halalan at wala itong kinalaman sa kaso. Subok na rin anya ang kakayahan ng NPO at may integridad ang mga opisyal maging ang proseso rito. Ipinaliwanag din ni Coloma na sa ngayon ay hinihintay na ng mga nasabing opisyal ang desisyon ng Ombudsman sa inihain nitong motion for reconsideration laban sa mga kinakaharap nilang kaso. Tiniyak din ng Malacanang na hindi makakaapekto sa printing ng mga balota para sa eleksyon ang mga kasong isinampa laban sa mga opisyal ng NPO. Ayon kay Coloma, handa na ang NPO na tanggapin ang huling order ng Commission on Elections o COMELEC para sa printing ng balota. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi maaapektuhan ang trabaho ni Pangulong Benigno Aquino III sa pagsisimula ng kampanya sa susunod na linggo. Ayon kay Presidential Communication Operations Office Secretary Sonny Coloma, patuloy ang pagtutok ng Pangulo sa mga mahalagang programa sa bansa sa natitirang ilang buwan ng kanyang panunungkulan. Posibleng sa Visayas Region gagawin ng Liberal Party ang kanilang kick-off kaugnay ng pagsisimula ng kampanya sa February 9 na inaasahan namang dadaluhan ni Pangulong Aquino.
Maghapong hindi nagpakita sa opisina ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sina Heidi Uy na may-ari ng Toyota Camry at Meico ang may-ari naman ng townhouse kung saan nahuli sina Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Chinese national Yan Yishu sa Santa Cruz, Manila. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Hindi sumipot sa tanggapan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group si Meico, ang may-ari ng townhouse na ginawang Shabu Laboratory sa Santa Cruz, Manila. Maging ang may-ari ng Toyota Camry na sinakyan ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at ng Chinese nationals na si Yan Yishu na si Heidi Uy ay hindi rin nagpakita sa AIDG. Kahapon, sinabi ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Arturo Cacdac Jr. na kakasuhan nila ang mga ito ng paglabag sa Section 26, Conspiracy na Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 kung hindi pupunta sa AIDG upang magpaliwanag. Meico will have to explain the circumstances. If she fails to explain her side, we will also charge her for conspiracy to manufacture prohibited drugs. Ayon kay Cacdac, si Meico ang tumawag sa duty guard sa gate ng Celadon Residences upang papasukin ang paparating na Toyota Camry na may plakang XEV 665 sakay ang dalawang tao noong alas 9 ng gabi ng January 20, 2016. Nagbigay naman ng driver's license issue sa gwardiya kaya nakumpirmang ito ang sakay ng pumasok na kotse. Sumailalim din sa inspeksyon ang naturang sasakyan kung saan natagpuan sa trunk ang 4 na plastic tray. Dagdag ni Cacdac, ang 4 na plastic tray din ang nakita ng mga operatiba ng AIDG at PIDEA na may lamang shabu sa ni-raid na townhouse. SOP pa, natitignan yung trunk. Parang sa ganon, paglabas, ma-check mo kung meron siyang dinala na nanggaling sa loob. Binuksan ngayon, nakakuha ng 4 na plastic tray, okay, na walang laman. So, after that, pinayagan na silang pumasok. Samantala, kinumpirma din ni Cacdac na nagsasagawa na ng sariling administrative investigation ang Philippine Navy hinggil sa reklamo laban kay Marcelino at nangakong isusumite ito sa loob ng 1 linggo. Ipinunto din ni Cacdac na ang executive order na ginagawang pananggalang ng Philippine Navy upang makuha ang kustodiya ni Marcelino ay noong pang panahon ng Commonwealth inilabas. When then President Cory Aquino assumed as president in 1986, she discouraged the practice of the military taking custody over their personnel, especially if they commit criminal offenses not in line of duty. Si Marcelino at Sho ay kasalukuyang nakadetine sa Quezon City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. $2,265 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na kinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, aatras na rin sa presidential race si OFW Party List Representative Roy Señeres. Ang dahilan, problema sa kalusugan. Ito ang balita ni Victor Cozare. Personal na nagtungo sa tanggapan ng Commission on Elections ang anak ni OFW Family Party List Representative Roy Señeres na si Hannah Señeres Francisco upang bawiin ang kandidatura sa pagkapangulo ng kanyang ama.
Sa statement ni Senyeres na binasa ng kanyang tagapagsalita, problema sa kalusugan ang dahilan ng mambabatas kaya ito aatras sa presidential race. I wish to inform you all that after much thought and prayers to God Almighty, I am hereby announcing my withdrawal from the Philippine presidential race. I do so with the blessings of my family and upon the recommendation of my doctor who has advised me to avoid stress due to my long-standing diabetes so as to prevent the complications thereof. Subalit hindi opisyal na naihain sa COMELEC Law Department ang statement of withdrawal ni Senyeres dahil batay sa rules ng poll body, kailangang personal itong isumite ng kandidato. Paliwanag ng kanyang tagapagsalita, hindi kaya ng kongresista ang personal na magtungo ng COMELEC, subalit hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Babalik na lamang ito sa susunod na linggo, dala ang medical certificate at iba pang dokumento. Since his reason for his withdrawal is due to his health, and we will just submit the corresponding documents in order to prove that he is really health risk. Hindi naman lumala. It's just more of prevention. We just really want to prevent any complications because first and foremost, his health is really our priority. Sa ngayon, nananatili pa rin sa listahan ng mga kandidato sa pagkapangulo si Senyeres kasama sina Vice President Jejomar Binay, Mar Rojas, Senator Grace Poe, Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Miriam Defensor Santiago. Batay din sa rules ng COMELEC, maaaring i-withdraw ng kandidato ang kanyang kandidatura kahit hanggang sa mismong araw ng eleksyon. Kung magba-backout man siya, mas maganda nga na kumbaga mag-backout na mas maaga para lang hindi na masali sa balota yung pangalan ng kung sino man. Sa February 8, sisimulan ng COMELEC ang pag-imprenta sa mga balota. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Maghapon po na makulimlim sa malaking bahagi ng Luzon at dito po sa Metro Manila ay may mga pagulan din po ngayong hapon. Alamin po natin kung ganito rin po ang mararanasan natin sa mga susunod na araw mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba ang magiging weather natin ngayong weekend? Magandang gabi, Jun, at sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay bumalik itong pag-iral nitong amihan at malaking bahagi ng Northern Luzon na apektuhan. Ayon sa Pag-asa, maaaring by Sunday yung peak nito at maaaring mas lumamig yung ating temperature. Pero so far walang nakikita na LPA o bagyo na makakaapekto sa ating bansa this weekend, Jun. Sige, Ray, ibigay mo na magiging lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong amihan pa rin nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Samantalang yung easterlies ay nakaka-apekto sa eastern section ng Central Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Aurora, Rizal, Quezon at yung mga lalawigan po sa Camarines ay makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Samantalang yung area po ng Ilocos Region, Cordillera, yung Cagayan Valley, meron din pong maranasang mahinang mga pagulan sa Metro Manila na labing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas din po ng isolated thunderstorms kagaya po na experience natin kanina. Samantalang ang gale warning po ng Pag-asa ay nakataas po dyan sa seaboards ng buong Northern Luzon at samantalang gayon din po sa may area ng Western Seaboard ng Central Luzon. Delikado na pumalaot dyan, lalo na po yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil po sa matataas na mga pag-alon. So sa Science Garden sa Quezon City, bukas po maaaring maitala ang temperaturang 31 degrees Celsius sa area po ng Tuguegarao 28, sa Baguio naman po ay nasa 14 to 22, sa may area po ng Puerto Princesa, Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy sky sa area po ng Visayas at makakaranas din po dyan ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City hanggang 30 degrees Celsius ang maaari pong maitala ng temperatura. Gayun din dito sa may area ng Tacloban, pero sa Metro Cebu hanggang 31 degrees Celsius. Ang area po ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang Papawirin. Magkakaroon din po ng isolated thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong maitala ang temperatura ng 32 degrees Celsius. Metro Davao and Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 6:23 a.m. Atin naman pong sunset, 5:57 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan, studio. Salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center.
Sisimulan na ng US at Brazil ang pag-develop sa vaccine laban sa Zika virus. Samantala, ilan ang nasugatan matapos itaboy ng Greek police ang mga kabataang nagsagawa ng kilos protesta kontra austerity program ng pamahalaan. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Brazil, magtutulungan ang Brazil at Estados Unidos sa pagdiskubre ng vaccine laban sa Zika virus. May mga drug developer at universities na rin ang nagtangkang gumawa ng vaccine. Ayon sa Health Minister ng Brazil, ilang eksperto mula sa Amerika ang magtutungo sa bansa sa susunod na linggo upang simulan ang pagdevelop ng vaccine. Ayon sa mga eksperto, mangangailangan ng maraming taon bago madiskubre ang panlaban sa Zika virus. Sa Greece, nagkasakitan ang mga kabataang relihista at Greek police sa isang kilos protesta sa Athens kahapon. Ginamitan ng tear gas at stun grenade ang mga kabataang relihista nang pagbabatuhin at hagisan ng petrol bombs ang mga Greek police. Nasa 50,000 Greek ang nagmarcha patungo sa parliament sa Central Athens upang hilingin ang pagtigil ng austerity program ng pamahalaan. Sa Amerika, 6 ang natagpo ang patay kabilang na ang isang bata sa loob ng isang bahay sa Chicago, USA. Ayon sa Chicago Police, isang concerned citizen ang nag-report sa kanila na isa sa mga miyembro ng pamilya ay hindi pumasok sa trabaho araw ng Huwebes doon. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng mga pulis ang insidente na pinaniniwala ang homicide. When the debates were going to take place, and as some of you know, they were in some... Oh my God! Samantala, isang lalaki ang hinimatay sa gitna ng pangangampanya ni Democratic Presidential Candidate Bernie Sanders nitong Huwebes sa Concord, New Hampshire. Matapos na malapatan ng Lunas ang hinimatay na lalaki, ay ipinagpatuloy ni Sanders ang kanyang talumpati. I'm sorry, you were asking... Who was asking a question? Sa February 9, isasagawa ang primary election sa New Hampshire, kung kaya't puspusan na ngayon ang pangangampanya ng mga kakandidatong presidente ng Amerika. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Kabilang ang Central Luzon sa mga unang benepisyaryo ng dengue vaccine na ibibigay ng Department of Health or DOH ngayong buwan ng Marso. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Ang Region 3 ang isa sa may pinakamataas na kaso ng dengue sa bansa. Batay sa ulat ng Department of Health, umabot sa mahigit 35,000 ang dengue cases sa rehiyon noong nakaraang taon. Nangunguna ang Pampanga sa mga lalawigan sa Central Luzon na may mataas na kaso ng dengue na umabot sa 237 cases noong taon 2015. Sumunod dito ang Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Aurora at Zambales. Dahil dito kabilang ang Central Luzon sa mga pangunahing pagkakaloban ng dengue vaccine ng Department of Health. Dahil napakadami nating kaso noong nakaraang taon, kaya dito una ibibigay. Kabilang din sa pilot beneficiaries ang National Capital Region at Region 4A Southern Tagalog. Ayon sa DOH, magsisimula ang pagbabakuna sa buwan ng Marso. Unang babakunahan ay ang mga batang nasa public school na may 9 na taong gulang pataas. Sa pamamagitan ng libreng bakuna kontra dengue, umaasa ang DOH na lalong mapabababa ang bilang ng mga nakakasakit nito sa bansa. Hindi naman siguro totally na ma-eradicate kasi usually doon nga papunta eradication once na may vaccine. Kasi once na regular nang binibigay, hindi nakakalat yung sakit and eventually ma-eliminate. Sa susunod na linggo ay pupulungan ng Central Health Office ang mga opisyal ng DOH Region 3 upang maibaba ang guidelines ukol sa anti-dengue vaccination program ng pamahalaan. Mula sa Pampanga, Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Simula sa darating na Lunes ay bababa ng 50 sentimos ang singil sa pasahe sa mga pampasaherong jeep sa buong Central Visayas. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Natanggap na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7 ang kautusan mula sa LTFRB Board kaugnay ng 50 centavos provisional fare reduction sa mga pampasaherong jeep. Mula sa 7 pesos ay magiging 6 pesos and 50 centavos na lamang ang babayarang pamasahe sa unang 5 kilometro na biyahe. Ang nausab lang nato, ang nausab lang nato is ang
first 5 lang, pero ang succeeding nga 90 centavos wala. Makakakuha pa rin ng diskwento sa pasahe ang mga senior citizen at estudyante. Kaugnay nito, pinapayuhan ang lahat ng mga jeepney driver na maghanda ng mga barya bago pumasada upang makapagbigay ng tamang sukli sa mga pasahero. Gi-require yun nato na ang driver mismo ang mag-andam og sinsiyo. May obligasyon ko nga sa driver nga na di na sila mo grantan ng fare nga gihatag din nato nga 650. Doon na 5,000 penalty gyapon na siya. Simula sa Lunes ay epektibo na ang 50 sentimos na rollback sa pasahe sa jeep sa buong Central Visayas. Pinapayuhan naman ng LTFRB7 ang mga commuter na isumbong sa kanilang tanggapan ang sino mang hindi susunod sa ipatutupad na provisional fare reduction. Mula dito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Patuloy na nadaragdagan ang mga nahuhuling lumalabag sa ipinatutupad na gun ban sa Iloilo. Samantala, paiimbestigahan ng pamahalang lokal ng Zamboanga City ang mga reklamo ng overcharging ng mga tricycle driver. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Sa Iloilo, mahigit sa 40 ang nahuli ng mga otoridad na lumabag sa election gun ban. Karamihan sa mga naaresto ay mga sibilyan. 2 hanggang 3 checkpoints araw-araw ang ipinatutupad ng pulisya sa bawat syudad o munisipalidad sa 4 na probinsya ng rehiyon. That the purpose of intensifying our checkpoint is for the general public. Paiimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang reklamo ng ilang pasahero laban sa mga tricycle driver kaugnay sa umano'y overcharging na ginagawa ng mga ito, lalo na tuwing gabi. Sa pamamagitan ng Tricycle Adjudication Board o TAB, ipapatawag ang mga tricycle operators upang mabigyang linaw ang issue. It was agreed that a public hearing will be scheduled anytime soon with an assurance that members of the TAB shall be invited. Nanawagan naman ang pamahalaang lokal na kunin ang pagkakakilanlan ng kanilang inirereklamong driver at plate number ng minamaneho nitong tricycle para mas mabilis itong mapapanagot. Kasama ang Iloilo News Team, Dante Amento, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Talia Javiera. Salamat, June. Kontento si world number 2 golfer at defending champion Rory McIlroy sa kanyang first round performance sa Dubai Desert Classic kahapon. Ito ang balita ni Bert Cerudo. Nagawang paglabanan ni Rory McIlroy ang hindi magandang simula ng kanyang laro sa Dubai Desert Classic kahapon. At tinapos ang first round na 2 palo ang lamang sa kanya ng leader na si Alex Noren. Sinimulan ng Briton na si McIlroy ang pagdepensa sa kanyang titulo sa 10th hole kung saan ay nakabagi siya at bagi rin sa 11th hole. Pero matapos ang kanyang round, may kabuuan si McIlroy na 6 na birdies para sa 4 under par. Tinapos na naman ng Swedish na si Noren ang first round na 6 under. Isang stroke ang abante sa kabayan niyang si Peter Hanson, Rafael Cabrera Bello ng Spain, Australian Brett Rumport at Trevor Fisher ng South Africa. Ang 4 under par 68 ni McIlroy ay nasa group of 7 na kinabibilangan ng South African great na si Ernie Els. Mula rito sa Dubai, Bert Cerudo, UNTV News Worldwide. Malalaman na ngayong linggo kung sino sa NHA Builders at BFP Firefighters ang makakaharap ng AFP Cavaliers sa semi-final round ng UNTV Cup Season 4. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Wow, what a shot on the way out. Goes to the wrong man, Tibay. Wild and running. Magkakaalaman na kung sino sa NHA Builders at BFP Firefighters ang papasok sa semi-final round ng UNTV Cup Season 4 sa darating na linggo. Mag-aharap ang BFP at NHA sa winner-take-all match sa linggo sa Inara Sports Arena, alas 4 ng hapon. Ito'y matapos maipwersa ng Firefighters ang Game 2 at talunin ng Builders na may twice-to-beat advantage sa quarterfinals nung nakaraang linggo sa score na 93-81 sa Inara Sports Arena.
Malaking kawalan sa NHA ang di paglalaro ng 6'5 center na si Marvin Mercado at ang pagka-injured ng playmaker na si Walder Martibay. Kumpiyansa si NHA coach Bennett Palad na makukuha ang mahalagang panalo, lalo't tinalo na nila ang BFPs sa second round eliminations noong January 18 sa score na 81-74. Sa panalo ng NHA noong nakaraan January 18, tumikada si Marvin Mercado ng 15 points, 18 rebounds at 7 blocks. And actually, tinalo din namin sila nung last meeting. So, 1-1 na ngayon, tinalo kami. So, do or die na tayo next meeting. Inaasahang makakalaro na rin ang big man ng NHA na si Mercado upang tumukod sa kanilang depensa sa ilalim ng court. Marami kasi yung box out, wala yung stationary, tapos yung napopostehan kami. So, siguro magdo-double-double na ako ngayon. Ngunit ang BFP tiwalang matatapatan nila ang matinding opensa ng NHA. Siyempre, I'm sure mag-a-adjust ang NHA with us. No? So we have to be ready on that. We have to anticipate yung mga pwede lang paghandaan sa amin. Yeah, kakayanin namin. Must win sa amin yun. Makakaharap ng Season 2 champion AFP Cavaliers sa semi-final round ang magwawagi sa sagupaan ng NHA at BFP. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Pumanaw na po ang founding member ng American soul group na Earth, Wind & Fire na si Morris White sa edad na 74. Kinumpirma ng kanyang nakababatang kapatid na si Verdin White na siyang bassist ng American band ang pagpanaw ni Morris sa kanilang official Facebook page. Taong 1992 nang na-diagnose ang singer-songwriter na may Parkinson's disease, ngunit nitong mga nakalipas na araw ay napabalitang mas lumala ang kanyang kondisyon. Lubos na nakilala ang Earth, Wind & Fire sa mga hit song nilang Reasons, September, Boogie Wonderland, After the Love Has Gone, Let's Groove at marami pang iba. Isang malaking karangalan para sa British rock band na Coldplay ang mapili upang mag-perform sa halftime show ng the 2016 Super Bowl sa Santa Clara, California sa Lunes. Ayon sa frontman ng banda na si Chris Martin, gaya ng mga naunang artist, gagawin nila na memorable ang kanilang performance. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkasabik sa gagawing performance, inamin ng grupo na kakaunti lamang ang kanilang kaalaman sa larong football. Samantala, kabilang rin sa mga makakasama ng Coldplay sa halftime show ay ang dati na ring nag-perform sa prestihiyosong event na si Queen Beyonce. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier na bumabati sa inyo ng happy weekend. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Talia. At yan po naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.